Ikaw ba'y dayo? Nagbabakasyon ka ba sa mga kamag-anak mo rito? Hindi lang po bakasyon. Dito na po ako titira. Wala na siyang ibang bukang bibig kundi wag nang umuwi dito. Iyaya ko nga po siya noon kahit na anong pilit ko talaga ayaw niya eh. Para bang natatakot si nanay rin na umuwi dito. Babalikan ko kayong dalawa at sasabahin ko kayo sa isang libingan! Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad, at sa lahat ng mga sumusuporta sa channel ninyo. Isa rin ako sa gustong magbahagi ng kwento ko na may kaugnayan sa mga aswang. Bago nga po pala namatay ang nanay ko, mahigpit niyang sinabi sa akin na hindi ako uuwi sa baryo kung saan siya lumaki. Nangako ako sa kanya na susundin ko siya. Pero isang trahedya naman ang nangyari sa aking buhay. May isang bagyo noon na dumating at nasalanta nito ang bahay ko. Wala akong choice, kundi umuwi sa baryo na isinumpa ni nanay. Ako nga po pala si Marvin at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ale, pwede po bang umigib dito? Oo naman, lahat ng mga tao rito sa baryo dito kumukuha ng inubing tubig sa poso. Kaya nga po napansin ko na rin simula kaninang umaga na maraming pumipila dito kaya nahiya naman akong makipagsabayan sa kanila. Ba't ka naman mahihiya? Teka sandali, ngayon lang kita nakita rito ah. Ikaw ba'y dayo? Nagbabakasyon ka ba sa mga kamag-anak mo rito? Hindi lang po bakasyon. Dito na po ako titira. Nanay ko po si Joan, yung babaeng nakapangasawa sa Maynila. Tapos yung lolo at lola ko naman, may-ari ng bahay dyan sa tabi ng mga taniman ng kalamansi. Oo, alam ko na. Nung namatay ang lolo't lola mo, hindi nakauwi yung nanay mo. Ayaw niya kasing umuwi rito eh. O bakit naman? Ewan ko sa kanya. Kahit ako, sinabihan niya noon na wag daw akong uuwi dito pero dahil sa nangyayaring bagyo, ayun, wala akong nagawa kundi dito na lang tumira. Kailan ka ba dumating rito? Bali magdadalawang araw na rin po. Baka may alam kayo na pwede kong pasukan na trabaho, Ali. Ay sige, pag may alam ako, sasabihan kita. Ano bang pangalan mo nang malaman ko? Marvin po. Ako po si Marvin. Marvin. Ako si Berna. Ay, mauna na ako. Masaya ako dahil umuwi ka. Tsaka itong kapatid mo, abay napaka-cute naman ang pisngi ng bata nga rin. Ay, kaya nga po, malusog po talaga yan. Simula talaga noon pa. Makalipas ang ilang araw, may isang babaeng dumating sa bahay. Kaidaran lang din siya ng nanay ko. Nagulat pa ako nang malamang malapit siyang kaibigan ni nanay noon. Kaya siya nandun dahil sinabihan daw siya ni Aling Berna na naghahanap ako ng trabaho. Oh, magkakilala rin po kayo ni Aling Berna? Oo, lahat namang kaming nakatira rito, puro magkakakilala. Naikwento niya sa akin na naghahanap ka raw ng trabaho kaya pinuntahan kita agad. Tamang-tama naman, umalis kasi yung katulong ko sa karinderya. Meron po kayong karinderya? Oo, maliit lang kasi nga kakaunti lang naman yung mga tao rito. Tama lang na may kikitain kahit papano. O ano, magtatrabaho ka ba? Opo, sige po. Salamat naman po at ako yung naisipan yung ipasok sa karinderya ninyo. Pangako ko po, aayusin ko yung magtatrabaho nang sa ganun wala kayong masabi. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala, nandun naman ako palagi kaya matuturuan kita sa mga bagay na hindi mo alam. Sige po. Teka, kapatid mo ba ang batang to? Oo po, siya po si Mikay. Pwede naman na isama mo siya sa karinderya kasi wala ka namang mapag-iwanan sa kanya. Talaga po? Salamat po ha. Nang magsimula akong magtrabaho kay Ate Rosette at dinala ko nga si Mikay doon, maayos naman ang pakikitungo sa akin. Mabait ito at maalalahanin. Minsan pa niyang natanong kung bakit raw hindi umuuwi sa baryo nila si nanay. Wala rin naman ako may paliwanag sa kanyang dahilan dahil wala rin namang sinabi sa akin si nanay. Kahit nung namatay nun si Lolo, wala na siyang ibang bukang bibig kundi wag nang umuwi dito. Iyaya ko nga po siya noon kahit na anong pilit ko talaga ayaw niya eh.
Para bang natatakot si nanay rin na umuwi dito. Alam mo bang matalik na magkaibigan yan ang nanay mo at saka ako? Aba, simula nung maliit pa kami, madalas na kaming magkasama hanggang magdalaga. Teka, kayo po ata yung kinikwento niya sa akin nung dati pa na kaibigan niya eh. Ano bang sinabi niya sa'yo tungkol sa akin? Ah, yun lang. Sabi niya nagkatampuan raw kayo bago siya umalis ng baryo. Ay nako, si Joanne talaga. Natural, magtatampo ako sa kanya kasi iniwan niya na ako. Pero hindi naman ibig sabihin no, negalit ako. Napatawad ko naman na siya, pero hindi ko akalain na patay na pala siya. Makalipas ang ilang mga linggo, bigla akong nanibago nang makilala ko ang tunay na ugali ni Ate Rosette. Hindi pala ito tunay na mabait, kundi sa una lang siya nagpapakabait. At habang tumatagal ako sa kanya, nakikita ko na ang kasamaan ng ugali niya. Palagi niya akong pinapagalitan kahit sa maliit na bagay. Isang araw pa, may matandang lalaki na kumain sa pwesto namin. Kinabahan ako bigla nung sumigaw ito ng galit na galit. Hoy, lalaki! Ano mo naman tong pagkain na binigay mo sa akin? Papakainin mo ba ako ng marumi? Ano po bang problema? Itong pagkain na binigay mo sa akin. Di mo, may ipis. Tingnan mo lumilitaw yung dalawang ipis sa isabaw. Ang dumi-dumi niyong magtrabaho dito sa karinderya ninyo. Mang Nestor, ano bang nangyayari? Ay, saka pa. Hindi ba't ikaw ang may-ari na karinderya na to? Dapat tinitignan mo muna kung maayos o malinis ang paggawa ng mga pagkain dito. Bago nyo ipakain sa mga customer ninyo. Meron po kasi siyang nakitang ipis sa sabaw ng ulam na in-order niya sa akin. Ano? May ipis? Paano nangyari yon? Ikaw talaga, Marvin. Hindi ba ilang beses na kitang sinabihan na ayusin mo yung trabaho mo? Hindi ko po kasi napansin eh. Huwag ka ng mga tuwiran. Ang mabuti pa, ikaw na ang kumain dyan sa in-order ng matandang yan. Kainin mo. Ayoko po. Bakit ko naman kakainin yan eh? May ipis na nga po eh. Kainin mo yan sa harapan ng mga customer ko dahil kapag hindi ka sumunod, hindi mo makukuha ang sahod mo. Tama yan. Parusahan mo siya nang sa kanya ayusin na niya yung trabaho niya. Gusto niya ata magkasakit pa ako eh. Ano pang hinihintay mo? Kainin mo na. Hindi ko po kakainin yan kahit anong mangyari. Makikisabat lang ho sa usapan ninyo. Hindi naman ho tama na pakain nyo sa kanyang pagkain na may ipis. Baka lang naman ho hindi niya napansin na may kakaiba pala sa pagkain bago niya binigay sa inyo. Iha, pwede bang tumahimik ka na lang? Dapat lang na pagbayaran niya yung kasalanan niyang ginawa niya sa akin. Kasalanan? Wala naman ho siyang kasalanan eh. Hindi nga niya alam kung bakit nagkaroon ng ipis sa pagkain nyo. Ang mabuti pa ho, pagpasensyaan nyo na lang itong lalaki kasi kawawa naman eh. Okay lang sa akin kahit ayaw niyong ibigay yung sahod ko, Ate Rosette. Napapagod na rin naman ako sa ugali ninyo eh. Kaya pala marami na yung sumusubok na magtrabaho dito pero hindi tumatagal kasi nga ganyan yung klase ng ugali na pinapakita ninyo. Bastos ka! Pagkatapos kitang bigyan ng trabaho, gaganyanin mo ako? Hindi na ako sumagot at umalis na ako sa karinderya. Ilang buwan ko ring tiniis ang ugali niya at ngayon na napahiya na ako, hindi ko yun palalampasin. Kinaumagahan, nang umigib ako sa poso, nag-cruise ulit ang landas namin ng babae. Miss. Pala, salamat dun sa pagtatanggol mo sa akin kahapon sa karinderya. Kasi ba naman mukha kang ewan dun kahapon eh. Siguro kung di ako sumingin sa usapan nila, baka pumayag kang kainin yung pagkain na may ipis, no? Nawa lang kasi ako sa'yo nun eh. Grabe ka naman sa akin. Kahit ganito lang ako, hindi naman ako estupido para kumain ng ipis, no? Eh anong balak mo? Pabalik ka pa ba dun sa karinderya? Hindi na. Doon lang ako magtatrabaho sa bukid nila lolo dati. Mas maganda pa doon, walang boss. Marami namang mga kalamansi na tanim sila lolo eh. Ang problema lang, itong kapatid ko, walang makakasama sa bahay. Kung sa bagay, basta marunong ka lang magtrabaho sa bukid, talagang mabubuhay ka naman eh. Pwede mo namang iwan sa akin ng kapatid mo eh, kung gusto mo. Uy, talaga ba? Oo! Tsaka mukhang magkakasundo naman kaming dalawa, si mabait siya eh. Sa babahay ninyo? O ba't ka naman nagtatanong? Gusto mo atang makain ng wala sa oras eh. Ha? Makain.
Wala. Ibig sabihin, mauna na ako sa inyo. Mag-ingat kayo ah. Ayon kasi sasabi-sabi ng mga matatanda, yung poso na to may maligno raw. Doon daw sila nakatira sa malaking puno na yun, oh. Kita mo? Di mo ako matatakot no sa mga ganyan-ganyan mo. Nauna na nga siyang umalis. Maya-maya pa, nang paalis na rin ako, nakarinig ako ng boses na bumubulong sa akin. Nawala na rin sa isip ko ang kapatid kong si Mikay. Para bang dala ng hangin ang boses ni nanay na narinig ko na nagmumula sa malaking puno at tinatawag niya ang pangalan ko. Bigla akong kinilabutan, pero dahan-dahan akong naglakad papunta sa punong yun. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Ha? Kasi may narinig akong tumatawag sa akin dito eh. Ayan, naingkanto ka siguro, no? Hindi pala matatakot, ha? Sige na, mabuti pa sabay na lang tayo umuwi. Sabi ko na nga ba na mararanasan mo yung nararanasan ng iba kaya binalikan kita eh. Sige. Diyos ko, nawala sa isip ko si Mikay. Teka, mga palang pangalan mo? Marvin. Ako si Marvin, ikaw. Ako si Agnes. Sige na, tara na, umalis na tayo dito sa puso. At yung kapatid mo, bantayan mo lagi, hindi yung magpapadala ka sa mga boses na naririnig mo. Napalingon ako bago umalis sa poso. Hinila ko ni Agnes kaya sumama ako sa kanya. Hanggang isang gabi, halos hindi ako makatulog dahil nawala sa isipan ko ang boses ni nanay na tumatawag sa akin kanina. Lumabas ako at nagpahangin. Nakita ko ang matandang si Aling Berna na naglalakad papuntang kagubatan kaya tinawag ko. Aling Berna! Aling Berna! Oh, Marbe. Anong ginagawa ko rito? Ewan ko po sa inyo. Nakita ka kitang papasok dyan sa kagubatan kaya kita tinawag eh. Ano naman gagawin niyo dun sa ganitong oras ng gabi? Aba, ewan ko nga rin, Iho. Mabuti na lang nakita mo ko tsaka tinawag dahil kung hindi baka kung anong nangyari sa akin. Habang natutulog ako, naririnig ko yung boses na ang asawa ko na tumatawag sa akin kaya napalabas ako. Parang kagaya ata dun sa nangyari sa akin sa may poso. Naririnig ko, tinatawag ni nanay yung pangalan ko dun mismo sa malaking puno. Muntik na nga akong pumunta dun kaso natauhan ako, kaya ako tinawag ni Agnes eh. Ang mabuti pa, Iho, yatid mo ko sa bahay dahil baka mamaya sundan ako ng boses na yun. Sige po. Hinatid ko si Aling Berna dun sa bahay at umuwi rin ako. Kinaumagahan, dinala ko ang container para mag-igib sa poso. Kasama ko pa rin si Mikay. Hindi naman ako nagtaka nang makita kong maraming tao ron. Kasi gano'n naman talaga araw-araw. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit nagtatalo sila at mukhang may problema. Isa naman si Agnes sa lumapit sa akin at sinabi kung anong nangyayari. Bakit ba mukhang may pinagkakaguluhan sila dyan? Anong meron? Ano pa, edi may patay na matandang lalaki. Madalas naman yung nangyayari dito eh. Pero ngayon lang to na dito natagpuan ang bangkay sa poso. Madalas nangyayari na may patay dito? Teka, bakit naman? Ewan ko nga eh. Sabi ng mga matatanda, aswang daw yung dahilan kung bakit may namamatay. Tsaka usap-usapan nga rin dito sa amin na may mabangis na aswang na nakatira dito. Pero wala namang may alam kung sino. Ano? E di dapat magtulungan ng mga tao dito nang sa ganun mabilis nilang mahuli yung aswang na sinasabi nila. Minsan na nga naming nagawa yun pero wala naman nangyari. Mahirap huliin yung aswang eh. Nung nakaraan, mga madaming mga kalalakihan ang umiikot sa lugar pero 3 sa kanila natagpuang patay nang sumapit ang umaga. Maya-maya pa, narinig ko rin naman na nagsisihan ang mga tao sa bandang poso. Doon sila nag-uusap. Lahat sila ay natatakot sa mga nangyayari. Ni isa ay walang gumalaw sa bangkay. Dumungaw rin ako para makita ang sitwasyon ng bangkay at nilalangaw na nga ito. May malaking butas rin ang tiyan nito. Hindi titigil ang aswang na yan sa pambibiktima dito sa atin hanggat hindi tayo kumikilos. Napatayin siya. Ano naman ang laban ng mga ordinaryong tao sa aswang na yan? Ordinaryo lang tayo. Nakakalipad sila.
Mauubos tayo pag pinilit nating labanan ng mga lintik na yan. Kung ganon, hintayin na lang ba natin kung kailan tayo mamamatay sa lugar na ito? Sino ba ang may lakas ng loob na labanan ang aswang na yan? Matanda na tayo, Nestor, at hindi tayo makakatulong na labanan ng mga aswang. Nadala na ako sa nangyari nung nakaraan. Muntik na akong mamatay nung subukan kong mag-isa para mahuli yung aswang na yun. Tama na nga ho yan. Ito talagang si tatay, kung ano-ano ang sinasabi. Alam ko naman na natatakot tayong lahat. Kaya dapat nga magtawag na tayo ng manggagamot para itaboy ang aswang na yan. Saan naman tayo hahanap ng magaling at matapang na manggagamot? Ilang manggagamot na ang sumubok, lahat naman nabigo. Hindi nila kayang labanan ng malakas na aswang na sinasabi nila. Ang mabuti pa mag-igib ka na, tsaka umalis ka na dito sa poso. Maya-maya kasi may dumating na mga tao na kukuha sa bangkay na yan para imbalsamuhin. Nakakalungkot naman tong nangyayari. Ay, talaga. Sa 2 buwan na nakatira ako dito, ganito rin yung nadatnan ko eh. Teka, 2 buwan ka pa lang dito? Nagbakasyon kasi ako dyan sa tsahin ko. Kaso hindi naman ako makaalis kasi nakikiusap nga na samahan ko daw muna siya kasi nga natatakot din. Ah, ganun ba? Kaya ikaw, Marvin, mag-iingat ka ah. May pagkamalayo pa naman yun sa ibang bahay yung bahay niyo. Kahit anong sigaw mo doon, wala makakarinig sa'yo. Oo, mag-iingat talaga ako. Kahit laki akong Maynila, naniniwala naman ako sa mga aswang at noon pa sinasabi din ni nanay yung mga pangontra sa aswang na dapat kong dalhin palagi. Kagaya nga nung asin at bawang. Pagkaalis namin sa poso, nagsaboy ako ng asin sa iba't ibang bahagi ng bahay ko. Bigla namang dumating ang isang lalaki sa bahay at nakita ko rin siya kanina sa poso. Ito yata yung anak ng matandang lalaki na nagalit sa akin dahil may ipis yung pagkain na binigay ko sa kanya sa karinderya. Ikaw ba si Marvin? Ah, opo, ako nga po. Ako ang anak ni Nestor. Nabalitaan ko yung nangyari sa karinderya kaya napaalis ka ron. Pasensya ka na sa tatay ko ganun lang talaga yun. Masyadong stricto pagdating sa mga kinakain niya. Ayos lang po yun. Siguro hindi ko rin po napansin na mayroong ipis yung binigay kong pagkain sa kanya. Kinausap ko na rin naman siya. Sinabi ko na hindi na dapat niya ginawa yun sa'yo dahil naghahanap buhay ka lang din. Alam mo kasi ang si tatay, ilang linggo na hindi talaga maganda ang modo. Paano ba naman lagi niyang naaalala ang nanay ko na namatay 6 na buwan na ang nakakalipas. Ganun ho siguro talaga, namimiss niya ho yung nanay mo. Oo, sobrang namimiss niya. Ilang gabi na rin siyang bumapangon kasi tinatawag raw siya ni nanay sa labas ng bahay. Kaya ako to sinasabi sa'yo para mag-ingat ka. Ang aswang na nambibiktima ay nanggagaya ng boses ng mga taong namatay na. Nang sa ganun malaya silang makapatay at makakain ng tao. Ano pong ibig niyong sabihin? Paraan ng aswang na gayahin ang boses ng isang taong namatay nang sa ganun mapaniwala nito ang kanyang bibiktimahin. Kapag nagpadala ka naman sa boses na yon, aba ay siguradong bangkay ka na pagkaumbaga. Doon sa poso, nagkataon na mag-isa lang ako ron. Narinig ko rin ang boses ng nanay ko na tumatawag sa akin. Aswang ba talaga yun? Oo, yun ang sabi ng matandang manggagamot sa amin. Ang aswang raw na nandito ay nambibiktima. May kakayahan daw yun na manggaya ng boses at anyo mismo ng tao. Kung ganun po, maraming salamat po sa pag-aalala ha. Walang anuman. Kaya ako to sinasabi sa'yo dahil tayo ka dito at wala ka pang alam sa mga nangyayari. Mas lalo akong kinabahan sa mga nangyayari. Hindi ko akalaing ito ang madaratnan ko sa lugar ng nanay ko. Hanggang isang hapon dumalaw si Rosette sa bahay. Kahit naging masama siya sa akin, maayos ko pa rin siyang kinausap. Ano pong kailangan ninyo? Marvin, kaya ako nandito para makiusap na bumalik ka na sa karinderya. Hindi na ako magagalit. Babaguhin ko na ang ugali ko. Pasensya na po. Marami po kasi akong inahasikaso sa bukid ngayon Sige na, bumalik ka na. Wala na akong makuhang tao. Tsaka nadala lang ako ng galit sa'yo. Sige, pag-iisipan ko po muna. Sige, sana sa susunod na araw pumayag ka na bumalik sa pagtatrabaho sa akin. Teka, asa pala yung kapatid mo? Nasa loob po siya kumakain. Ay, naku, namimiss ko na rin yan si Mikay.
Kaya gusto kong bumalik na kayo sa karinderya. Gaya nga po ng sinabi ko, pag-iisipan ko po muna. Sige po. Sa akin lang naman naiinis si Ate Rosette pero alam ko na gusto niya si Mikay. Bago ako pumunta sa bukid, kinausap ko si Mikay na wag mo nang lalabas hanggat hindi ako bumabalik. May nadali ko naman ang gagawin ko sa bukid pero takip silim na nang makauwi ako. Nadatnan ko si Mikay na umiiyak at kasama si Ate Rosette. Oh, ano nangyari? Ba't umiiyak yung kapatid ko? Bakit mo ba siya iniwan ng mag-isa? Alam mo bang muntik na siyang mahuli ng isang nilalang? Tingnan mo, ang dami niyang putik kasi nakipaghabulan yan sa isang nilalang na para lang makatakas. Anong nilalang naman kaya yun? Malakas ang kutob ko na aswang yun. Kaya gusto niyang makain itong kapatid mo. Sa susunod, wag mo nang iwan yan dito. Diyos ko, mabuti na lang walang nangyari sa kapatid ko. Pinaliwanag ni Mikay ang nangyari. Bigla raw na pumasok ang pangit na nilalang sa bahay at sinugod siya, pero tumakbo siya. Nagkataong nakita siya ni Ate Rosette at nataboy ng babae ang nilalang. Hanggang isang gabi naman nakita ko si Aling Berna na nagmamasid sa bahay. Lumapit ako para malaman kung anong pakay niya. Aling Berna, ano po ba yung hinahanap ninyo sa bahay namin? Kanina pa kita napapansin na parang nagmamasid ka. At hanggang ngayon, hindi pa kayo umaalis eh. Napadaan lang ako, Marvin. Pero aalis din naman ako pag nakita ko na si Mikay. Ito si Mikay? Ano naman po pakain niyo sa kapatid ko? Gusto ko lang makita ang kapatid mo kung malusog pa. Ang ganda ng katawan niya. Oh, ano ba naman kayo, Aling Berna? Hindi na ho kayo dapat pumupunta dito sa ganitong oras para lang makita kung malusog yung kapatid ko. Sige na po, malis na po kayo para awan nyo na. Ano namang masama kung gusto ko makita si Mikay? Aswang ba kayo at natitipuhan nyo yung kapatid ko? Sige na po, nakikiusap po ako, wag yung kapatid ko. Natakot ako nang tingnan ako ng matalim ni Ate Berna. Pero kaagad din naman itong umalis. Binalikan ko si Mikay sa loob ng bahay at niyakap. Kinaumagahan sinama ko ulit si Mikay para umigib sa poso. Nakasabay ko si Mang Nestor pero umiwas ako sa kanya. Siya itong unang lumapit sa akin at kinausap ako. Marvin, alam ko na hindi maganda ang naging unang pagkikita natin noon sa kalendarya. Kaya ngayon pa lang, humihingi na ako ng pasensya sa nagawa ko dati. Gutom na kasi ako ng mga oras na yon. Hindi ko naman akalain na gano'n ang mangyayari, nagalit lang ako. Wala na pong problema yun, Mang Nestor. Iintindihan ko naman po eh. Kapatid mo ba itong kasama mo? Opo, siya po si Mikay. Ilang taon na ba itong kapatid mo? 10 taon po. Pantayan mo na maigi itong kapatid mo. Dahil mataas ang posibilidad na isa siya sa bibiktimahin ng aswang. Kaya nga po eh. May tanong lang po sana ako tungkol kay Aling Berna. Ano naman yun, iho? Kagabi po kasi, nakita ko siya na umaali-aligid sa bahay namin. Tinanong ko siya kung ano po yung kailangan niya at ang sabi niya sa akin, gusto niyang makita si Mikay kung malusog pa. Nagtataka naman ako kasi parang may kakaiba sa mga kinikilos niya. Alam mo yun, parang bigla akong kinilabutan dahil sa mga sinabi niya. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Opo, bakit po kaya siya ganun? Aba, ewan ko. Hindi ko naman ganong kakilala yung matandang yan. Bigla na lang yan dumating rito sa amin at tumira. Wala namang kaming karapatan na mag-question sa kanya kasi may sarili siyang lupa rito eh. Dahil sa sinabi sa akin ni Mang Nestor, napaisip ako na baka tama ang hinala kong aswang si Aling Berna. Kung matino siyang tao, hindi siya pupunta sa bahay para makita lang ang kapatid ko. Nag-isip ako ng paraan kung ano ang gagawin ko para hindi siya makalapit sa bahay. Ayos ka lang ba, Marvin? Opo. Bakit kaya walang magawa ang mga tao dito para matigil yung ganitong klase ng krimen sa atin? Kasi mahirap kalaban ang mga aswang. Isa pa napakagaling mambiktima ng mga lintik na yun. Kahit na ako ilang beses na rin akong muntik na mabiktima pero hindi lang natutuloy. Nasabi nga sa akin ng anak ninyo si Doming eh. Mabuti pa umuwi na tayo. Ay maya-maya marami na pupunta dun sa poso para maligo. Sige ho,
Ako na lang po magbubuhat ng container ninyo. Kaya ko naman nabuhatin tong 2 container eh. Ay, salamat naman kung ganon. Nang naglalakad na kami pa uwi, pinag-uusapan pa rin namin ang aswang na pumapatay sa lugar. Kahit naman saang banda ng baryo, usap-usapan ng nilalang na kumakain ng sariwang karne ng tao. Nakasalubong namin si Aling Berna at nakita ko agad ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mikay. Nagtago naman ang kapatid ko sa likuran ko. Berna! Pumunta ka na naman ba sa puso? Oo! At ano namang pakialam mo? Wala. Naikwento pala sa akin ni Marvin na ginawa mong pagmamasid sa kanilang bahay. Alam mo ba ngayon naiisip ko baka mamaya may dala kang salot na kaya nagkakaganitong baryo natin eh. Ay bakit ako sinisisi ninyo sa mga nangyayari? Naniwala ka naman sa lalaking bagong lipat laang dito. Ikaw din naman ay bagong lipat din. Ni minsan hindi ka namin pinag-isipan ng masama pero nang dahil sa sinabi ni Marvin, parang napapaisip na ako sa'yo. Wala akong pakialam kung anong iisipin ninyo. Alam mo naman siguro tahimik ang lugar namin bago ka dumating, di ba? Isipin mo yon. Ilang buwan ka pa lang dito pero marami lang namamatay. Iniisip mo ngayon na ako ang pumapatay? Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Baka ikaw na ang sumunod. Ay, tinatakot mo pa talaga ako ano? Ay, hindi kita tinatakot. Dapat lang maging matalino ka kung sino ang dapat mong paghinalaan. Medyo mahaba pa ang sagutan nilang dalawa kaya inawat ko na si Mang Nestor. Nagulat ako nang biglang hinila ni Aling Berna si Mikay kaya umiyak ang kapatid ko. Binawi ko siya sa kanya at dahil hindi ko makontrol ang sarili ko nasigawan ko siya. Ano ba naman kayo? Natatakot na yung bata sa ginagawa ninyo eh. Wala naman akong ginagawa. Wala namang masama kung hawakan ko ang kapatid mo. Merong masama. Ang akala ko talaga mabait kayo eh, pero halata naman sa mga kilos ninyo na iba talaga yung mga pakay ninyo sa mga bata, lalo na sa kapatid ko. Ano bang pakay ko? Sige, sabihin mo kung matalino ka. Sige na, ayoko na bang makipagtalo sa inyo kasi mataas ang respeto ko sa mga matatanda. Tinuruan ako ng nanay ko na maging magalang sa mga matatanda. Pasensya na rin kayo, nasigawan ko kayo. Tara na nga Marvin, iwasan mo na yung matandang yan. Kahit anong iwas nyo, ako pa rin ang lalapit kapag gusto ko. Dali-dali naming iniwan ng matanda. Nang sa ganon, di na humaba ang walang kwentang usapan. Kinaumagahan muli ay dumating si Ate Rosette sa bahay. Nasabi rin daw sa kanya ni Mang Nestor ang tungkol sa pagmamasid ng matanda sa kapatid ko. Kaya sobra itong nag-aalala. Ginagawa ko naman po ang lahat para maprotektahan ng kapatid ko. Hindi ako papayag na masaktan niya si Mikay. Nagtataka lang ako kung bakit nagawa yun ni Aling Berna. Marami namang mga bata sa lugar na to. Pero ni minsan wala pang nakahuli sa kanya na nagmamasid sa ibang bahay. Dito lang talaga sa bahay ninyo. Ayoko nga sanang isipan siya ng masama eh. Kaso, yung mga kilos niya, yun yung nagsasabi kung anong gusto niyang gawin sa kapatid ko. Alam mo ba, ang weirdo ng matandang yun. Dati na siyang nakatira sa lugar na to pero kapag may ganitong patayan, umaalis siya. At natitigil rin ang patayan. Tapos pag bumalik, may masama na namang nangyayari. Ano? Oo, pero hindi namin talaga maisip na may kaugnayan siya sa mga nangyayari. Sa ngayon kasi naging palaisipan sa amin kung anong dahilan ng pagmamanman niya rito sa bahay niyo at bakit si Mikay ang gusto niyang makita. Hindi ko nga rin po alam eh. Basta ang malaga, hindi niya malapitan yung kapatid ko. Dahil hindi ko siya mapapatawad kapag may nangyaring masama kay Mikay. Huwag ka mag-alala. Masasagot ang tanong natin kung ano ba talagang matandang yon. Kumalat na rin kasi yung tungkol sa pagmamasid niya sa paligid ng bahay niyo at lahat nagtataka. Mabubulgar din ang pagkatao niya balang araw. Dahil doon napaisip ako na ito siguro ang dahilan kung bakit ayaw ni nanay na umuwi kami. Isang araw, paalis na sana kami ni Mikay papunta sa palengke. Saktong napadaan si Agnes sa bahay at nagtatanong kung tama ang dinig ko tungkol sa ginawa ng matandang babae. Hindi ko alam naman kasi na
Ipagkakalat pala nila yun. Kaya ako lang naman yung nakwento kasi nag-aalala ako sa kapatid ko eh. Sana, naisip mo man lang bago ka nagkwento. Alam mo naman yung mga tao dito sa atin eh. Sobrang bilis na yan magpakalat ng mga chismis. Ang akin lang naman, paano kung mas may lalo pang magalit sa'yo yan si Ate Berna? Di mo naman ako masisisi eh. Kahit sino naman matatakot sa ginawa niya. Alam mo ba kung anong sabi nila? Mas mabuting makipagkaibigan ka sa mga aswang kaysa kalabanin sila. Kaya kung ako sa'yo, humingi ka ng tawad dun sa matanda para walang mangyari sa kapatid mo. Oh, teka, wala naman akong kasalanan sa kanya. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi naman sa kinakampihan ko siya ha, pero nakikita mo lang naman siyang nagmamase dito sa bahay nyo. Parang kung mali pala yung iniisip mo. Oh, hindi ako pwedeng magkamali, Agnes. Alam ko na tama kung ano man yung nasa isip ko. Noon pa man, napapansin ko rin naman yung pagkakaiba ni Aling Berna eh. Pero ni minsan, hindi ko yun pinuna. Mas pinili ko pa nga maging mabait sa kanya para maligtas ko yung sarili ko eh. Hindi ngayon, inaabin mo rin na iniisip mo rin siya na isa siyang aswang. Tama ba ako? Tumangulang siya bilang tugon. Nagkasabay pa kaming naglakad dahil papunta rin daw siya sa palengke. Nadaan na namin sina Kuya Doming at Ate Rosette na nag-uusap. Nang tawagin ako ni Doming, sumunod naman si Agnes papalapit sa kanila. Barbie, saan kayo pupunta? Sa palengke po, bibili lang ng gulay. Alam mo ba na simula nung kumalat ang balita sa pagmamasid ng matanda sa bahay nyo, hindi na siya nakikitang lumalabas? Kaya nga po eh, hindi ko na rin po siya nakikita. Mukhang tama nga ang hinala natin na aswang talaga yung matandang yun. Siya ata ang aswang na nanggagaya ng boses ng sa ganun ay makapambiktima ng tao. May nakakita ba na naging aswang matanda? Wala naman, pero haka-haka lang ito, sabi kasi ni Marvin eh. Pinakaayaw ko po kasi sa lahat yung nagbibintang sa kapwa eh. Ako kasi, hindi ako maniniwala na aswang siya hanggat walang pruweba. Mabait sa akin ng matandang yun. Hindi po ba sapat na pruweba yung sinabi ni Marvin na nahuli niyang nagmamasid ang matandang babae sa bahay nila at gustong makita si Mikay kung malusog pa? Tapos na po yun, ang mahalaga lang naman sa ngayon, hindi na niya inulit yung ginawa niya eh. Natatakot siguro na ulitin kasi nakatimbre ka na sa kanya. Marvin, akala ko ba nagmamadali ka? Umalis na tayo. Hinila ako ni Mikay, kaya nagpaalam na rin ako sa kanila. Hanggang sumapit ang gabi, nagulat na lang ako nang may bumukas sa pintuan. Isang babaeng aswang ang nakita ko. Mahabang buhok, nakadamit ng kulay puti. Nakita kong sasalakayin niyang kapatid ko pero niyakap ko si Mikay, kaya ako ang kanyang nakalmot sa likuran. Panay din ang tawa ng aswang habang dinidilaan ang kanyang kuko na may bahid ng dugo. Layuan mo kami ng kapatid ko! Umalis ka! Marvin, ako na bala sa kanya. Doon na kayo sa kwarto. Agnes, ikaw? Sige na, pumasok na kayo doon. Ako nang kakalaban sa kanya. Lintik ka. Hindi mo matitigilan ng bata. Mag-iingat ka, Agnes! Sige na, magtago na kayo. Gustuin ko mang umalis pero para bang hindi ko kakayaning tumayo dahil sa takot sa itsura ng aswang. Naglaban sina Agnes at ang aswang. Nakita ko may pinaplano ang dalaga doon sa aswang. Nasugatan niya yon at natalsikat pa ng dugong mukha nito. Hindi na nanlaban ang aswang, tsaka tumakas ito kay Agnes. Agnes, ano bang nangyayari sa lugar na to? Ang sabi ko sa'yo, dalhin mo ang kapatid mo sa loob pero bakit hindi ka makaalis? Nangangatog na kasi yung tuhod ko sa sobrang takot eh. Buti na lang dumating ka. Kumalma ka na, wala na yung aswang. Teka lang, sasara ko yung pinto nang makapag-usap tayo. Sabihin mo sa akin, bakit pa niya ang tawa ng aswang na yun? Utik na yan. Nasugatan pa ako sa likod dahil sa kalmot niya. Talom ng kukoy. Ito yun lang haplas mo sa likod mo, makakatulong yan para hindi mamaga yung sugat mo. Sige, salamat. Grabe, nakita ko yung kilos mo. Grabe, galing mo naman. Ang bilis mo sa kantapang mo ah. Kailangan ko maging matapang para mapatay ang aswang na yan. Hindi mo palubusang kilala ang mga tao dito, kaya dapat hindi ka nagtitiwala. Agresibo ang aswang na yun at papatay siya kung kailan niya gusto. Ang kwento sa akin ni nanay noon, hindi naman daw ganyan yung mga aswang eh. Iba-iba sila. Ang tawag sa aswang na yon ay aswang na ik-ik. May kakayahan siyang manggaya ng wangis ng tao at pati boses para makapatay.
Alam kong alam mo na yon pero mahirap kalaban yon. Pwede kanyang akitin gamit ang boses niya para mapatay ka. Teka, ano naman yung dapat kong gawin? Nagsaboy na rin ako ng asin at saka bawang sa paligid ng bahay ko pero bakit nagawa niya pa rin kaming pasukin? Matatakot lang naman sila sa asin pag sila mismo yung sinabuyan mo. Marami ding ipinaliwanag si Agnes sa akin pero iisa lang ang nasa isip ko. Kung sino ba talaga ang aswang na gustong kumuha sa kapatid ko. Walang iba kundi ang matandang babae. Mahigpit din akong binili na ng dalaga na mag-ingat sa mga taong nakakausap ko dahil posible raw na ito ay aswang. Meron siyang binigay na pulseras kay Mikay nang sa ganon hindi ito malapitan ng masamang nilalang. Gaano ka nakakasigurado na kayang protekta ng pulseras na yan ang kapatid ko, Agnes? Manggagamot ako kaya alam kong proteksyon yan sa mga masasamang nilalang. Sa katunayan ako ang gumawa niyan. Kaya ang gamit kong ito na hinampas sa aswang kanina ay tinatawag na buntot pagi. Ang alam ko kasi kapag ka manggagamot, malakas ang pakiramdam nyo. Yung tipong titignan mo lang ang isang tao, malalaman mo na kagad kung aswang sila o hindi. Ang akala nyo siguro madali lang ang ginagawa namin bilang manggagamot. Kung kami may ritual para malaman kung aswang sila o hindi, sila ganun din. Meron din silang anting-anting na ginagamit para protektahan ang sarili nila laban sa aming mga manggagamot. Hindi kaya ang matandang babae talaga yung aswang? Hindi ko siya pwedeng paghinalaan. Wala akong mahanap na ebidensya eh. Sa ngayon, hinaalam ko pa kung sino ang tunay na aswang. Matapos no, nagdoble ingat ako kahit nasa loob ng bahay. Kinaumagahan, niyaya ko ulit ang kapatid kong pumunta sa bukid para kumuha ng mga prutas. Sa di kalayuan, may narinig kaming sigaw. Kaya niyaya ko ang kapatid kong puntahan ang pinanggalingan nun. Nakita ko si Doming na sinasaktan si Aling Berna. Hayop ka talaga, matanda ka! Akala mo hindi ka na mahuhuli sa ginawa mo? Paliwala ka sa akin. Patay na sila nang makita ko. Wala akong kinalaman doon. Sinungaling ka talaga. Nakita kong bit-bit mo sila. Gagawa ka pa talaga ng kwento para na lang kaawaan ka at mapaniwala mo kaming lahat. Kuya Doming, anong nangyayari dito? Bakit tumudugo ang labi ni Aling Berna? Anong ginawa mo sa kanya? Itong babaeng ito, nahuli ko na bit-bit ang 5 manok at patay na. Kaya siguro wala nang namamatay dito sa atin dahil puro hayop naman ang tinitira niya. Bakit ba ayaw mong maniwala na hindi ako ang pumatay sa mga manok mo? Kukuha ko ng kahoy at nakita ko yung mga manok na yan na patay. Kaya ko sila binitbit para dalhin sa kanto nang sa ganun ay makilala kung sinong may-ari. Hindi ka talaga titigil sa pagpapaliwanag mo, ha? Grabe ng pagsisinungaling yan. May hawak na kahoy si Doming at pinalo niya yon sa paan ng babae. Napaluhod ang matanda sa sobrang takot. Sinundan pa yun ni Doming ng isang malakas na suntok sa sikmura. Nakonsensya naman ako na pagmasdan lang ang ginagawa ni Mang Doming kaya inawat ko siya. Tama na yan, baka mapatay mo siya eh. Ano naman ngayon kung mapatay ko siya? Dapat lang yan sa kanya dahil aswang siya, hindi ba? Walang yaka. Alam mo, wala akong kalaban-laban pero itong ginawa mo, mamamatay ka rin, Doming. Tandaan mo yan. Wala ka pa rin karapatan na bugbugin siya ng ganyan. Tama na yan. Pasalamat ka. Dumating itong si Marvin. Dahil kung hindi papatay talaga kita. Dito na kayo! Salamat, Marvin. Kung kayo man po ang gumawa ng ganon sa manok, sana hindi kayo nagpahuli. Alam nyo, Aling Berna, natatakot rin ako sa inyo lalong-lalo na para sa kapatid ko. Pero po kasi, baka patayin nila kayo kapag pinagpatuloy nyo pa yung ginagawa ninyo. Hindi ko naman sinasadyang makita ko eh. Tsaka totoo talagang sinasabi kong wala akong kinalaman sa pagkamatay ng manok niya. Sige na po, maiwan ko na kayo. Umuwi na po kayo at gamutin yung mga sugat ninyo. Pasensya na pala sa nagawa ko nung nakaraan. Natakot kayo ng kapatid mo. Hindi ko sana yun ginawa dahil mabuti kang tao. Sige na, okay lang po yun. Huwag na lang ho sana maulit. Talagang hindi na dahil ang lahat ng mga taong masasama na yan ay uunahin ko. Uunahin? Ibig sabihin papatayin mo sila? Mukhang nagmamadali nata ang kapatid mo, Marvin. Umalis na kayo, sige na.
Makalipas ang 2 araw na balitaan naming nagkasakit si Doming. Sumusuka ng dugo. Pero nagawa niya pa rin tumambay sa kanto para ipagkalat ng matandang babae ang may kagagawa nun. Kahit nga ako, yun din ang naisip ko dahil galit ito sa ginawa ni Doming na pananakit sa kanya. Ikaw kasi, Doming! Bakit mo naman siya sinaktan na ganon? Tignan mo nangyari sa'yo, baka mamaya kinukulab ka na matandang yon. Kaya nga ho eh, dapat binigay mo na lang sa kanya yung manok nang sa ganon hindi ka nagantihan. Teka, ano po bang nararamdaman niyo, Kuya Doming? Sumasakit ang likod ko na para bang hinahampas ng kung ano. Saka sumusuka na rin ako ng dugo. Inangyari lang to kagabi matapos akong masaktan nung matandang yun eh. Hindi ako papayag na mawala ang anak ko dahil sa matandang yon. Kailangan natin siyang itaboy dito sa lugar natin. Sa tingin mo ba naman magkakaisa sa atin ng mga taga-baryo? Ay, oo! Dahil naniniwala silang aswang din ang matandang babaeng yon. Tutulong sila para mapaalis ito. Nang hapon ay nagpatawag ng meeting ang punong barangay. Pumunta lahat at napag-usapan nila ang mga bagay na yon. Gusto nilang mapaalis ang matandang babae dahil malaki na raw ang perwisyo niya sa lugar. Maraming sumang-ayon kaya si Ate Rosette na nag-isip ng plano. Kapag hindi siya umalis, susunugin natin ang bahay niya. Ang kinakatakot ko lang, baka mamaya manlaban eh. Aswang rin siya kaya hindi natin alam kung baka kaya natin siyang labanan. Grabe ang natamo niya sa aking bugbog kaya sigurado ako na hindi siya makakalaban sa atin. Ang dami-dami natin eh. Tapusin na natin ang kalbaryo ng mga kabaryo natin. Bukas ng tanghali natin siya susugurin para siguradong hindi siya magiging aswang dahil terik na terik ang araw. Alam nyo, dapat noon pa natin ito ginawa eh. Sige, magdala kayo ng itak dahil baka makatakas ang matandang yon. Maraming sumang-ayon sa 3 oras at araw ng kanilang pagsalakay sa matandang babae. Hindi na ako nakisali at wala din akong balak na sumama sa pagsalakay. Ang gusto ko lang ay tahimik at matahimik sa lugar at wala na kaming kakatakutan ng kapatid ko. Nang makauwi ako sa bahay, nadatnan ko si Agnes na naghihintay. Agnes, anong ginagawa mo dito? Wala, bala ko lang sanang mamasyal. Saan ka ba galing? Galing ako sa barangay. Maraming tao doon. Pinag-uusapan nila kung paano nila susugurin yung matandang babae bukas ng tanghali. Ha? Susugurin nila yung matanda? Oo, kasi nagkasakit si Doming at yung matanda yung sinisisi. Alam mo naman siguro na sinaktan ni Doming yung matandang babae, di ba? Naniniwala sila na gumante yung matanda at kinulam niya ito kaya gusto nila lang itong mapalayas. Kung ganun, tutulong tayo sa kanila bukas. Oo, wala sana akong balak na tumulong pero dahil niyaya mo ko, di sige. Sige, nang sa ganun malaman natin kung ano ang mangyayari. Kinaumagahan, naghanda nga ang lahat para sumugod sa matandang babae. Sumama ako at ang kapatid ko. Hinanap ko si Agnes pero hindi ko siya nakita. Nang salakayin namin ang bahay ng matanda, wala na siya roon. Hindi! Mayroong Tomb Raider sa atin! Nakatakas ang matandang babae na ito! Sino kaya ang nagsabi sa matandang yun na susugurin natin siya ngayon? Aba, walang hiya na isahan tayo ah! Kung sino ang wala dito, pwedeng siya ang traidor sa samahan. Si Agnes lang naman ang nakakaalam ng plano natin kahapon eh. Sinabi ko sa kanya, wala rin siya dito ngayon. Ang ibig sabihin, isa din si Agnes sa traidor. Malakas ang kutob ko na siya ang nagtakas sa matanda. Ano naman kaya ang ugnayan ni Agnes at sa matandang babaeng yon? Hindi ko alam. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman dito si Agnes eh. Traidor din pala siya. Noon pa man siguro alam na niya kung anong pagkatao ng matandang yon. Isang araw naman ang nakalipas, dumating si Ate Rosette sa bahay. Nagulat ako sa binalita niya, pero meron pa akong pagdadalawang isip kung totoo nga ang sinasabi niya. Nasaksihan ko kung paano kinalaban ni Agnes ang aswang, kaya hindi ako naniniwala na pareho sila ng matanda na yon na aswang. Nung sinalakay kami ng aswang dito, dumating si Agnes para iligtas kami. Hindi ako naniniwala na aswang din siya. Ang sabi niya sa akin, isa siyang manggagamot. At naniwala ka naman.
paano kung inuuto ka lang niya? Kita mo naman ang ginagawa niya, di ba? Sabay sila ng matanda na nawala sa lugar. Siguro, may rason lang si Agnes kung bakit niya tinakas ang matandang babae. At saka tama nga naman na pinaghihinalaan ko siya sa pagkawala ng matanda eh. Pero hindi naman tayo gaanong sigurado kasi wala naman tayong nakitang ebidensya. Halata na nga, Marvin, ikaw na lang itong baluktot na mag-isip. Sige nga, kung totoong aswang si Agnes, bakit niya nagawang sakta ng aswang noong sinalakay kami? Iniligtas niya nga kami sa aswang eh. Eh paano kung palabas lang pala yun? Palabas? Hindi yun palabas. Dahil nasugatan niya pa yung aswang. Sa tingin niyo ba papayag yung aswang na magpanggap at susugatan niya lang? Hindi aswang si Agnes. Alam ko na may paliwanag siya kung bakit niya nagawa ang bagay na yun. Hindi umimik si Ate Rosette at umalis sa bahay na lang. Inaamin ko na masama ang loob ko sa dalaga dahil may sarili itong plano pero hindi ako naniniwalang aswang siya. Isang linggo ang lumipas, naging tahimik ang lugar. Malaya din kaming nakakagala kahit gabi na dahil wala nang kinatatakutan ng mga tao. Isang gabi na padaan ako sa tindahan ni Meloy. Nandoon ang mga tambay na umiinom at kasama nito si Kuya Doming. Kuya Doming, nakikipag-inuman rin po kayo? Oo, labis ko na rin ang ganitong pangyayari na tambay-tambay lang tapos uuwi ng lasing eh. Hindi kagaya ng dati na kapag takip silim na nakakahiga na ako dahil sa takot akong lumabas. Hindi na ho ba kayo sumusuka ng dugo? Hindi na, simula nung nawala yung matandang yun sa bahay natin. Bigla na lang ako gumaling. Kaya naniniwala talaga ako na lintik at demonyo yung Berna na yun eh. Oo nga po, naging tahimik yung lugar natin. Gigising na tayo ng umaga na walang iniisip kung may namatay ba. Sana ganito na lang tayo palagi, ano? Walang iniisip at kinakatakutan. Ganito tayo kasi wala na ang aswang. O ito, uminom ka muna. Hindi po ako umiinom eh. Alam mo na si Makay, kailangan ko rin bantayan kahit nawala na yung aswang. Wala namang mangyayari dyan sa kapatid mo. Sige na isang tagay lang naman Sige po, para matigil lang po kayo. Pero isa lang ha, nakakaya naman po kasing tumanggi. Ininom ko nga ang tagay na binigay ni Doming hanggang sa hindi na nila ako pinakawalan. Nakailang tagay na ako, nakaramdam na rin ng hilo. Nang magyaya si Mikay na umuwi ay nagpaalam na ako sa kanila. Nang matutulog na kami, binuksan ko ang bintana dahil ang init ng pakiramdam ko. Saktong nakatulog naman ako. Bigla akong nagising nang kumalabog ang bintana at laking gulat ko nang makita ko ang isang nilalang na itim, ang katawan at bitbit niya si Mikay. Saan mo dadalhin ang kapatid ko? Ibalik mo siya! Kailangan ko ang kapatid mo para gawing alay. Nang sa gano'n ay magtagumpay kami sa mga plano namin. Hindi! Kung sino ka man nagmamakaawa na ako. Pumusak na ng kapatid ko, parang awa mo na ako na lang. Bata ang hinahanap namin. Huwag kang mag-alala. Isa ka rin sa mabibiktima sa oras na masakop ko na ang baliw nito. Hindi! Hindi ako makikinabang sa kademonyohan mo. Ilapag mo ang kapatid ko ngayon din. At ano ang gagawin mo? Lalaban ka sa akin? Hindi mo ko kakayanin, bata. Akin ang baril na to. At walang makakapigil sa akin. Ako ang pipigil sa'yo. Kung talagang matapang ka, ilapag mo yung bata at makipaglabang ka sa akin. Ikaw, may kasalanan ka pa sa akin. Sinaktan mo ang aswang na kanakamay ko ay magbabayad ka. Sabuyan mo siya ng asin ngayon na. Sinunod ko ang utos ni Agnes. Kinuha ko ang asin na nasa pinggan at tinabi ko kanina bago natulog. Sinaboy ko yun sa aswang kaya nabitawan niya si Mikay at bumagsak ang kapatid ko sa sahig. Malakas na umiyak ang kapatid ko dahil na rin siguro sa sakit ng pagkakabagsak niya. Kung sa tingin mo ay makakaya mo ako laban ng babaeng magkagamot, ay nagkakamali ka. Isa kang mahina dahil hindi mo alam kung sino ako. Hindi ko nga alam kung sino ka. Pero alam ko na kung anong totoong pagkatao ng aswang na ek-ek na kanang kamay mo. Pasasaan din at siya mismo magsasabi sa amin kung sino ka talaga. Alam ko na malakas kang aswang at meron kang pangotra, kaya hindi kita makilala. Tama ka. Meron akong pangotra laban sa iyo. At ngayon na nag-cross na ang landas natin, tatapusin na kita! Sige, dun tayo sa labas maglaban at wag dito para hindi ka makadamay ng mga inosente.
Dahil doon, sinira ng aswang ang pintuan namin. At lumabas siya gaya ng napag-usapan nila ni Agnes. Inalalayan ko ang kapatid ko na makatayo. Nanood ako sa laban nila at pareho silang malakas at maliksi. Nahuli naman ng aswang ang braso ni Agnes pero nabitawan niya ito nang bigla siyang nasunog. Binuhat ko naman si Mikay at tinulungan si Agnes. Sinabuyan ko ng asin ang aswang. Sinasabi ko na nga ba isa ka sa mga kasagapan sa akin, Albert? Hindi matatapos ang linggo na ito na hindi kita mapapatay. Hayop ka kung sino ka man. Alam ko na kilala mo talaga ako. Hay! Tama na ang satsat! Babalikan ko kayong dalawa at pagsasamahin ko kayo sa iisang libingan! Duwag ka lang! Duwag ka kasi! Bakit siya tumatakas? Bakit hindi kanya nilabanan? Dahil paghahandaan niya ang muling pagkikita namin. Kayong dalawa pumasok na tayo sa loob. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi ka nagpapaliwanag sa akin. Ano pa paliwanag ko sa'yo? Ikaw ang nagtakas sa matandang babae na yun, hindi ba? Oo, ako nga. Pero huwag ka mag-alala, hindi na siya makakapinsala ng ibang tao. Sinigurado ko yon. Anong ginawa mo sa kanya? At saka ano yung sinasabi mo na kilala mo na yung kanang kamay ng aswang na pangit na yun? Ang aswang na yun ay tinatawag na aswang na agaras. Kanang kamay niya ang ik-ik na walang iba kundi si Rosette. Ano? Aswang si Ate Rosette? Teka, paano ka naman nakakasigurado? Noon pa lang nararamdaman ko ng aswang siya pero hindi ko siya pwedeng patayin dahil malakas ang kutob ko na may iba pang aswang dito. Ngayon tama ang hinala ko kaya pwede ko na siyang patayin. At teka, hindi ako naniniwala sa iyo na isa siyang aswang. Kaya dito ka maniwala sa kanya. Palang sa buhay mo. Sa panaiinis din ako sa'yo kasi ang laki mong tanga. Ano? Teka, ano naman kasalanan ko sa iyo? Malalaman mo rin, pero hindi pa sa ngayon. Ay nako, sisingilin talaga kita. Bukas ng gabi babalik ako dito sa bahay mo ha. Tsaka ako na rin papaliwanag sa'yo kung bakit bigla akong sumusulpot. Tumalon si Agnes sa gitna ng kagubatan. Tama nga ako na hindi talaga siya aswang. Gulong-gulo din ako sa nalaman ko na si Rosette pala ay isang aswang at nagpapanggap lang din ito. Hanggang sa isang gabi na naman ang nakalipas, dumating nga si Agnes sa bahay. Saktong dumating siya nang makarinig kami ng pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay at agad kaming lumabas. Tumambad nga sa amin ang aswang. Siya ba si Ate Rosette? Oo, alam ko talaga na hindi siya titigil hanggat hindi nila nakukuha yung kapatid mo eh. Si Mikay ang sadya nila. O baka ikaw. Yung aswang na agaras. Gusto niyang makuha si Mikay para ialay raw eh. Kung totoo man yun, hindi mo pwedeng ilapag yung kapatid mo dahil anumang oras pwede siyang dagitin ng aswang na ik-ik at ilayo sa atin. Teka, nag-aanda na siya para sumugod sa atin. Ito, holy water. Buhusan mo si Mikay para hindi siya malapitan. Sige, akin na. Ay, kahit kailan talaga, wala kang kadala-dala na aswang ka, no? Gusto mo yatang putulin ko na yung katawan mo para tumigil ka na eh, no? Humagikgik naman ang aswang at sinalakay si Agnes. Kagaya nung nakaraan, ginamitan siya ni Agnes ng buntot pagi, pamalo. Umilag din ng aswang para hindi matamaan yon. Hanggang sa nahampas niya ng kanyang pakpak si Agnes at muntik nang tumalsik ang dalaga. Nakaganti naman agad si Agnes at napalo niya ito sa likod kaya sumigaw ang aswang sabay takas. Agnes, ayos ka lang ba? Buti na lang hindi ka napuruan sa paghampas niya ng pakpak sa'yo. Kailangan na natin kumilos para mahuli natin ang aswang na yan. Teka, ano naman gagawin natin? Pupunta tayo sa bahay ni Rosette. Alam ko na naghihintay sa kanya doon yung agaras para malaman na rin natin kung sino siya. Teka. Paano naman tong kapatid ko? Sige nga, iwan mo dito yung kapatid mo. Talaga nag-iisip to eh. Malamang dalhin mo. Nagkakalit ka naman eh. Porket ikaw yung may kakayanan na labanan yung mga aswang na yun, ginaganyan mo na ako. Ano sa'yo yung drama nito? Huli ka na nga. Sige. Sumunod na ako sa kanya sa bahay ni Ate Rosette. Nadat na namin na nakapatay ang ilaw. Nag-usap kaming dalawa na dun kami dadaan sa likod ng bahay pero napaatras kami nang may dalawang lalaking nag-uusap dun. 2 lalaki at 1 babae. Ang palpak mo na bang gumawa ng plano, Rosette? Dapat nung nakita mo, dapat umatras ka na lang. Nagulat nga ako nang makita ko eh. Isa pa may kasalanan siyang nagawa sa akin. Nasugatan niya ako nun sa bewang, ngayon naman sa likod. Tingnan mo kung anong nangyari. Nakaganti ka ba? Hindi naman ah. Ang mahalaga hindi nila malalaman kung sino ang agaras. Yun lang naman ang importante.
Kung pinainom mo na lang sana ng marami, edi sana nagtagumpay na ako na makuha ay kapatid niya. Sana nakakain na tayo ng preskang karne ng tao na taga Maynila. Paano ba naman? Kontrolado din ni Marvin ang kilos niya at ang inom niya. Pagkahalataan ako noon kapag pinweras ako. Mamaya na kayo magtalo. Kayong mag-ama talaga. Kailangan ko na magtulong kayo para mapawi ang sakit nitong sugat ko dahil sa buntot pagi na yon. Bakit kasi hindi mo na lang ginagamit yung kapangyarihan mo na gayahin ang boses ng nanay nila para makuha natin yung bata? Sa tingin mo ba uubra pa yon? Sinubukan ko na yun noong una pero hindi nga ako nagtagumpay dahil palaging nakabantay yung babaeng yon. Kahit ano pa yan, hindi naman ako kakayanin ng babaeng yon kung maglalaban na kami. Tingin ko, magkakampi yung manggagamot na yon at yung si Berna. Tingin ko nga tama ka ron. Nagpapanggap din sila na hindi magkakilala. Nang sa ganon mahuli nila kung ano ang tunay nating pagkatao. Ikaw rin naman ang may kasalanan kung bakit naramdaman ng manggagamot na yun na aswang ka. Kung hindi mo tinanggal ang anting-anting na binigay ko sa'yo, edi sana sekreto pa rin ang pagkaaswang mo. Nang malaman ko yon, nanginig ang katawan ko sa galit. Yung mga aswang na kinamumuhian ko ay nasa harapan ko lang pala at nakakasalamuha ko pa. Napaniwala nila akong tatlo na si Aling Berna ang aswang. Noong mga oras na yun, dumating si Aling Berna at may dalang tungkod na kulay ginto. Hiyang-hiya akong humarap sa kanya dahil isa ako sa humusga sa pagkatao niya. Kung nakinig lang sana ako kay Agnes, hindi rin ako nakapagbitaw ng masasakit na salita sa matanda. Aling Berna. Huwag ka munang magsalita. Hayaan mo kong gumanti sa mga aswang na yan dahil sa ginawa nila sa akin. Susugurin ko sila. Sabay na tayo, apo. Hoy mga aswang, nagkita-kita na rin tayo. Tagal ko tong hinintay. Pati lola ko nagsakripisyo para makilala kung sino kayo. Ikaw na naman, babae ka. Oo, dahil hindi ko kayo titigilan na hanggat hindi kayo napapatay. Kasama mo pa talaga tong matandang ko, no? Tama nga ako. Maglola kayo. Kamusta na, Doming? Oras na para maningil ako sa pambubugbog mo sa akin. Subukan mo, tanda. Paningil ka kung kaya mo. Walang iya ka, Ate Rosette. Pinasakayin niyo ako sa mga kwento ninyo. At sumama pa kayong dalawa rito ng kapatid mo. Maganda na rin para hindi na ako mahirapang patayin kayo. Alam mo, tibay po rin Marvin, ano? Gulo talaga ang hanap mo at kamatayan eh. Nagpalit anyo si Mang Nestor bilang agaras. May sungay ito. Mahaba ang buhok at maitim ang katawan. Si Ate Rosette naman ang naging aswang na ik-ik. Nagkaroon siya ng pakpak at lumipad sa ere. Kinagulat ko pa na pati si Doming ay nagpalit anyo rin. Naging malaking baboy ramo ito na maitim at lumabas ang mga pangil niya na kulay puti. Teka, anong klaseng aswang itong si Doming? Isa yung awok. Ako nang bahala sa agaras na tola. Hindi. Ako ang haharap sa kanya. At dyan sabok na bumugbog sa akin. Ipararanas ko sa kanila yung naranasan ko. Teka lang, may dala akong asin dito. Ilalapag ko lang si Mikay tapos itatago ko sa likuran ko. Hindi na naman nila malalapitan o masasaktan si Mikay dahil nabasa siya ng holy water. Aswang na agaras! Tayo ang maghaharap. Ay, nako. Naus ka nang magagamot ka, kaya hindi mo na ako managano. Naglaban sila ng aswang na agaras. Ginagamit ni Aling Berna ang tungkod bilang panangga sa malakas na pagsalakay ng aswang. Alam ko na may kapangyarihan ang tungkod nito dahil hindi magawang matamaan ng aswang ang matanda. Sabuhin mo ng asin yung ek-ek. May sugat na siya kaya alam kong hindi na siya ganun kalakas. Sige, sige. Haharapin ko lang yung awok na yan. Papatikim ko sa kanya yung galit ko dahil sa ginawa niya kay Lola. Ang akala ko ba, lola mo na tatapos sa awok na yan? Matatagalan pa siya bago matalo yung aswang na yun Dahil sinauna tong aswang na malakas. Ganun ba? Sige, ako nang bahala sa aswang na ek-ek. Sumalakay ang awok kay Agnes pero nailaga nito ang pagtalo ng baboy. Iwinasiwas ni Agnes ang buntot pagi. Nakahanda na sa pagsalakay ng awok. Nakita kong natamaan ng ulo niya ng awok ang tiyan ni Agnes. Pero gumanti din ng babae. Inampas niya ng buntot pagi sa likod ng awok. Binigyan ko si Mikay ng asin at pumayag siyang tulungan ako sa pagsaboy sa aswang na ik-ik. Umanda kayong dalawa sa akin. Malaki pa ang atraso ng nanay niyo sa akin.
Pero dahil patay na siya, kayo na ang sisingilin ko. Ang sabi mo, matali kayo magkaibigan ni nanay. Paano siya nagkaroon ng atraso sa'yo? Siya ang dahilan kung bakit ako naging aswang. Dapat siya ang sisihin kung bakit ako nagkaganito. Anong ginawa ng nanay namin sa'yo? Siya naman talaga ang gustong niyang gawin ni Mang Nestor, kaso hindi niya kinain yung pagkain. Hinatid niya ang pagkain na yon sa bahay at pinakain sa akin. Inilihim niyang galing yon kay Mang Nestor. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo! Siya naman dapat ang aswang sa ngayon, hindi ako. Kaya ayaw na niya bumalik dito dahil sinabihan ko siya na pag nakita ko siya, papatayin ko siya at ang pamilya niya. Ako din ang pumatay sa tatay mo dahil gusto kong gumanti. Sigurado ako na hindi alam ni nanay na may yanggaw ang pagkain na binigay niya sa'yo. Buntis siya kay Mikay. Nung umalis kayo, hindi ba? Kahit alam man niya o hindi, siya pa rin ang dapat nasisihin kung bakit ako naging aswang kaya huwanda kayo. Mikay, sabuyan na natin siya ng asin. Sumunod sa akin si Mikay kaya sabay naming sinabuhay ng asin ang ik-ik. Nasaktan din ako sa nalaman ko dahil nilihim yun ni nanay. Wala siyang sinabi tungkol sa nangyari sa kaibigan niyang si Rosette. Hindi namin tinantanan ang pagsaboy ng asin sa aswang hanggang umatras ito. Isang malakas na sigaw ni Agnes ang narinig ko nang makalmot siya. Agnes! Agnes, apo! Noong una pa lang, sinabihan ko na kayo na hindi niyo ko kakayanin. Ako ang sinaunang aswang na madalas nananalo sa mga laban kontra sa kapwa ko aswang. Kaya hindi ko inaasahan na isang babaeng manggagamot na to ang makakapantay lang sa akin. Traidor ka talaga. Bigla mo siyang inatake nang hindi niya namamalayan. Kaya mo siya nasaktan. O bakit? So tingin mo ba makikipaglaban ako ng pato sa inyong mga mahihinang manggagamot? Mahina pala. Tingnan mo kung paano ko patayin ang nag-iisang anak mo na gusto mong papalit sa trono mo. Tumakbo si Agnes na mabilis at patalon na nang sinalakay ang aswang na awok. Todo ilag ang baboy pero nagawa pa rin siyang mahuli ng dalaga. Nagkaroon ito ng sugat pagka-dampi sa kanya ng buntot pagi. Lumalaban din ito para makaganti at nakita ko ang punyal na nahulog mula kay Agnes. Pinulot ko yun. Kapag hindi mo na kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kaya ko to, Marvin. Hindi lang aswang na agaras o awok ang nakalaban ko bago ako nakarating dito. Sige, tutulong kami ng kapatid ko kahit anong paraan. Ayun na ang awok. Sasalakay na siya ulit. Tapusin ko na siya. Agaras, akong kalabanin mo at wag ang apo ko. Masyado ka nang maingay na matanda ka. Dapat ka nang putulan ng dila para manahimik ka na. Naglaban naman ulit silang dalawa. Sumalakay ang awok kay Agnes pero nagulat ako nang bigla niyang lagpasan ng dalaga. Kundi ako talaga ang sadya niyang salakayin. Natumba ako sa lupa. Parang masusuka ako sa amoy ng hininga niya. Nadaig pa ang patay na daga. Tinara ko sa lig niya ang punyal ko. Papatayin kita! Ito pa! Tatapusin ka na namin! Sige ba? Hampasin mo siya ng hampasin! Nang so yun, dumami yung sugat kaya hindi na siya makalaban! Hindi ako papayag na may mabuhay pa sa inyong tatlo. Pero hindi muna kita papatayin. Kailangan mo pang mag-taste sa sakit kagaya ng ginawa mo sa lola ko. Masyado naman kayong abala sa pagbugbog sa awok na yan. Ito kayang si Mikay ang ihulog ko sa lupa mula rito sa itaas. Hindi! Paano mo siya nahawakan? Pinasana namin siya ng holy water kanina! Sa sobrang takot ng bata, pinagpawisan na siya at nawala na ang bisa nun. Kahit hindi kita mapatay, Marvin, isasama ko ang kapatid mo. Wag! Maawa ka kay Mikay! Kung ano man ang nagawa ni nanay sa'yo, wala kaming alam dun! May kinalaman kayo kasi kayo ang produkto niya. Papatayin ko ang batang ito. Hinagis niya si Mikay kaya mabilis akong tumakbo para habulin ang kapatid ko nang sa ganun masalo ko. Sa awa ng Diyos, hindi bumagsak sa lupa ang kapatid ko. Nakita kong inatake siya ni Agnes at paulit-ulit na hinampas ng buntot pagi. Nasakal din ni Agnes ang leeg niya. Umusok ang mukha nito at bumagsak silang dalawa. Mamamatay kang aswang ka! Sige na Marvin, patay mo na siya! Para makaganti ka sa ginawa niya sa tatay mo. Paano ko naman siya papatayin? Itong punyal, tinanggal ko to sa leeg ng awok. Itarak mo yan sa dibdib niya para mabilis siyang mamatay. Sige, akin na yan, Agnes. Mukhang kailangan natin ng lola mo ng tulong. O, dito lang kayo at wag mong papatayin niyang awok na yan, ha? Hindi na siya makakalaban dahil nang hihina na yan. Tumakbo si Agnes sa lola niya at kay Mang Nestor.
Lumapit ako sa ek-ek na hanggang ngayon ay hindi pa alam kung anong gagawin dahil sa hapdi ng mukha niya. Sinuntok ko siya sa likuran bilang ganti. Humarap naman ito sa akin at sinakal ako. Tinara ko na ang punyal sa dibdib niya. Tapos na mga kasamaan mo! Ngayon, iilalim ka na sa impyerno! Kahit mapatay mo ko, gagantihan ko ang nanay mo sa kabilang buhay. Maniwala ka, magkikita kami ng nanay mo sa impyerno. Kung ganun, ipakamusta mo na lang ako sa kanya at sabihin mo na akong pumatay sa demonyong kagaya mo. Ito ba? Uubusin ko ang lakas ko sa pagsaksak sa'yo! Babalikan kita! Hintayin ko ang pagbabalik ng kaluluwa mo! Sunod-sunod ko siyang sinaksak hanggang sa namatay ang ik-ik. Napalingon ako sa awok. At ngayon ay naging anyong tao na. Madami siyang sugat at nagdurugo yun. Nakatingin si Kuya Domeng sa ama niya na pinagtutulungan ng maglola. Nakita niya rin kung paano tanggalan ni Agnes ng ulo ang ama niya. At tinapon pa ito sa harap niya. Mga walang hiya kayo! Patay na yung tatay mo. Patay na rin si Rosette. Ikaw na lang mag-isang natitira. At pahihirapan ka namin hanggang ikaw na mismo magmakaawang patayin ka namin. Hindi ako papayag na papahirapan ninyo ako. At anong gagawin mo? Sa tingin mo ba'y makakatakas ka pa? Hindi ako tatakas. Hindi ako nabiswa. Nagpapatay sa sarili ko! Dinukot ni Domeng ang sariling puso kaya namatay ito. Matapos ang labanan, bigla na lang natumba si Agnes. Binuhat ko siya papunta sa bahay. Ginamot siya agad ni Lola. At nakapagpahinga naman na ito ng maaga. Sumapit ang umaga, maraming pumunta sa bahay ni Rosette at nakita nila ang mga katawan ng mga ito na wangis aswang pa. Isa rin ako sa nagpatunay na aswang ang tatlong yon at naniwala naman sila dahil nasa harap na nga naman nila ang ebidensya. Ito na talaga ang panahon na matatahimik ng lugar na to. Nagkamali rin ako ng akala na aswang si Aling Berna. Hindi pala totoo yun. Isa pala siyang manggagamot. Alam ko na nagtaka kayo kung paano ko hindi naging aswang. Nung gabi na nagmanman ako sa bahay ni Marvin, may sinundan akong aswang na papunta roon. Ang masaklap lang, imbis na aswang ang mahuli ni Marvin na ako nakita niya. Dapat tayong magpasalamat sa mga taong tumulong sa atin. Lalo na sa maglola dahil sila ang nagligtas ng baryo natin. Pangako namin sa inyo na hindi namin kayo iiwanan. Dito na kami titira ni Lola para maprotektahan kayong lahat. Halos lahat ng mga nakarinig sa sinabi ng maglola na konsensya sa pagdidiin sa matanda. Humingi sila ng tawad at nagpasalamat. Lumipas ang mga araw, naging malapit kami ni Agnes. Tinuruan niya ako makipaglaban para proteksyon daw sa kapatid ko. Agnes, ba sabi mo nun galit ka sa akin? Oo. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin? Hindi na. Nawala na lang bigla yung galit ko eh. Naiintindihan ko naman na kasi kung bakit inakusahan mong aswang si Lola eh. Mahal na mahal mo lang yung kapatid mo at gusto mo lang siyang protektahan. Salamat ha. Sorry din, hindi ako nakinig sa'yo. Kaya pala noon pa man, hindi ka nasang-ayon sa mga sinasabi ko na aswang yung matandang babae dahil lola mo pala siya. Oo, nawa nga ako sa kanya nung binugbog siya ni Doming eh. Tapos na yun, Agnes. Ang mahalaga, magsisimula ulit tayo ngayon. Ipinagtapat ko kay Agnes ang nararamdaman ko sa kanya. Nagulat din ako nang aminin niyang may gusto siya sa akin. Kaya niya kami pinoprotektahan. Niligawan ko siya at sinagot niya ako hanggang nagdesisyon akong pakasalan siya. Sa ngayon po, Miss Soledad, isa pa lang ang anak namin. Naging maligaya at matiwasay ang buhay namin sa baryo. Sana po, nakaiwan ako ng kaunting inspirasyon sa lahat ng nakikinig. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat at more power sa inyong channel. Ikaw ba'y